16 na pugad ang inilagay ko sa chickenarium ng layer 2. Itong chickenarium na to ng batch 22, atin siyang i-convert sa layers. Yep, may pangalawang chickenarium na tayo para sa ating layers. Paano ba namin ito ginawa at ano ang ideya para sa ating design? Tara! Okay, so nandito tayo sa ating batch 22. Ang plano kasi natin dito, gagawin na natin silang layers. Pero hindi natin sila ihahalo doon sa ating lumang layers. Kasi medyo matatanda na sila, may expire na sila. Nahirapan tayo mag-identify. So ang gagawin natin, itong chickenarium na to ng batch 22 ay atin siyang i-convert sa layers para bago na siya. And then yung mga layers doon, hintayin na lang natin siyang ma-expire. So ganito ang ating mga gagayahin sa ating existing layers. So yung pugad, tig-8 sa gilid. So itong patpat, ipiprepare natin. At syempre, merong gate na net. Nasa ganon, masasara natin sa hapon. At may pangsangga tayo sa gilid para hindi sila basta-basta lumusot dyan. Bago kami magsimula, pakawalan muna natin ang mga kambing dahil tanghali naman na. Tinali namin sinabuang sa malayo sa mga babaeng kambing natin. Dahil malapit tayo kay John B, naisipan ko rin siyang kumustahin. Diba? Ang bait niya sa akin. Binigyan ko siya ng feeds. Okay. Tama na ang distraction. Magpatpat na tayo. Ganyan na patpat lang ang gagawin natin. At kailangan natin ng 32 nito. Basic sa amin yan ni J-Man. At in no time, nakarating kami sa pinakahuling patpat. Hinakot na namin yan papunta sa ating layers 2. Pinrepair ko muna ang tansin natin kaysa magbuhol-buhol mamaya. Nilagay ko sa pulunan para mas madali ang pagpuputol. Si Jayma naman, Pahanga ka bossing ah. Yung mahabang kawain ang ginawa. Ito ang pansangga natin na patpat sa gilid para hindi makapasok basta ang mga manok sa pugad nila habang sarado pa ito. At nang matapos, iyan ang una namin ikinabit sa gilid. Kabilaan namin ikinabit gamit ang tanse na pinulon ko kanina. Okay na, yung dalawang panangga natin sa tabi. Dahil wala pa si John Paul, unahin natin yung gate natin na net. Lalagay na natin. Pero, nasa na nga ba si John Paul? Di yun, nasa tindahan. Bumibili ng 16 na pugad. Ay kadaming binili ay nakamotor lang. Nadiskartehan naman at naitali lahat sa motor. Habang bumabiyahe siya pabalik, ginawa na namin ang panaran natin na net sa harap ng pugad. Pinagsabay namin ang hapit ng net at ng tali para hindi tayo ma-short. Dahil may concept naman na tayo, hindi naman na mahirap gawin ito. Sa huli ko na kinat ang mga net para pantay sa linya at tuwid. Para sa finale, hinati sa gitna. At yun, pwede na buksan sa gilid, di ba? Whoop! Si John Paul nakauwi na. Agad nagsimula naman ang paggawa ng pugad. Si Jayma naman nagtatahi ng net sa mga gilid. Ang problema ko lang sa mga nabibili namin na pugad, napakanipis na materyales, napakalalaki pa ng butas. Kung hindi dahil sa bedding, kasyang-kasya dito sa mga butas ang small and peewee ng mga itlog. Medyo masikip yung natin, yung pagitan nito, kaya ayan o. Kailangan siya i-deform para magkasya. So baka 7 lang yung magkasya sa isang haba. Okay lang naman yun. Napakarami pa rin pugad doon. So doon si John Paul, ako sa side na to, si J-Man yung magtatahi. Kanya-kanya na ng toka. Ako naman, nilagyan ko na rin ng pugad ang side na nauna nang nalagyan ng net. May modification lang kami sa pagtatali. Maglalagay tayo ng tanse sa 4 na point kasi nung nakaraan nagtusok lang tayo sa magkabilang side. Naging weakness siya. Yung side na to at side na to, yun yung laging nalalaglag. Merienda time. James Bonds na may palaman at juice. Walang hugas ng kamay kahit nakahawak kanila ng ipot. Ewan, ganun ata talaga pag ganitong nagtatrabaho kami. Saan tama dyan mo? Nakahawak ka ng ipot ko niya. Tuloy na ang trabaho, ganun pa rin ang toka. Tinapos ni John Paul ang kanyang mga pugad, si J-Man sa mga net, at ako naman ang pugad sa side na ito. It turns out, nang matapos,
Okay, so tapos na ni John Paul yung side na to. Nagkasya naman yung 8 pala. Gate na net na ang project ng magkapatid. Natapos din ang side ko. Medyo nakakaumay siyang gawin dahil paulit-ulit at masakit din sa kamay. Pero papatalo pa tayo dyan, tinapos pa rin namin. Ito na ang ating before. At ito ang after. Dahil nga natuto tayo mula sa layer 1 natin. So ito ay kahit di pa sila nangingitlog ay ano natin to? Isasara, ibubukas araw-araw na parang nangingitlog sila. At lalagyan natin ng dami na itlog yung ating ping-pong balls. Para mas maaga silang matutong umupo sa mga pugad. Nilagyan namin ng mga bedding mula sa tuyong dahon na saging. Okay, so meron po tayong tira na ping-pong balls mula doon sa una nating layers. Lagyan din natin ito. Nilagyan ko lang ng tig-isa lahat ng pugad. So yan, start ito ng pagtuturo natin sa ating mga manok na umupo sa pugad. Para pag nangitlog sila dyan, ay lahat dyan sila itlog. Yun lang, maraming salamat, subscribe and peace! Woo!